Dominant Protector. Credit to the author. 3,781-90. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ikaw. Biglang bumukas ang mga mata ni Billy. Gayunpaman, isang salita lang ang nasabi niya bago siya sinalubong ng hindi maihahambing na mainit na kamao, Wildfire Fist 20 forms. Boom! Hindi na napigilan ni Billy at pinaalis sa entablado, nag-iwan ng hugis tao na hukay sa lupa. Matagal siyang nagpumiglas ngunit hindi na siya makabangon at napaluhod na lamang siya sa lupa, na tumalsik ng dugo. Hindi siya pinatay ni Terence, ngunit para sa isang baguhan na tulad niya, ang ika-20 na estilo ng Wildfire Fist ay isa ng hindi mapigil ang puwersa. Isa pa, nahuli siya, at isa ng himala na nabubuhay pa siya. Ang pinsala ay hindi magaan, at hindi ito gagaling sa loob ng ilang araw. Ang ingay mo. Walang pakialam na tumingin si Terence sa bogbog na si Billy at lumabas ng stage sa ilalim ng magalang na mga tingin ng ibang mga baguhan. Sa sandaling iyon, nalilito pa rin ang lahat tungkol sa motibo ni Terence sa pag-atake, ngunit nagulat din sila. Marami sa mga opportuniste na kapareho ng iniisip ni Billy ay nagkatinginan sa takot. Bagamat si Billy ay kilala sa publiko bilang ang pinakamahina sa pinakamahina, isa pa rin siyang Sky Class Full Master kahit na ano, gayunpaman, siya ay binugbog ng ganito ng isang normal na 20 forms. Maliban sa katawa-tawang pagkakaiba sa lakas, si Terence ay medyo masyadong malupit. Kung ang pagpatay sa isang tao ay hindi magdudulot ng anumang negatibong epekto, sa sobrang lakas ng taong ito, maaari pa nga niyang mapatay si Billy sa isang galaw. Gayunpaman, ang nakahinga ng maluwag sa mga baguhan ay hindi ganoon kalupit si Terence na pumatay ng mga tao nang walang pagpipigil. Bagamat ang hamon ay hindi nakaiwas sa mga casualty, ang pagpatay sa mga tao kapag may malaking agwat sa lakas at ito ay hindi kinakailangan ay higit pa o mas mababa ay magdudulot ng masamang reputasyon. Maaapektuhan nito ang hinaharap na pag-unlad ng 3 pavilion. Ito ay hindi katumbas ng halaga. Ang bagong hamon ng Green Cloud Pavilion, unang round, 2 round, panalo si Terence. Sa wakas ay ibinigay ng referee ang huling hatol para sa tunggalian. Bahagyang ngumiti si Terence. Wala siyang pakialam sa mga puntos, ngunit mayroon siyang 4 na puntos ngayon. Ang kabuuan niya ay 124 na puntos, at medyo maganda ang pakiramdam. Lalo na nang sinuntok niya ang isang self-righteous idiot tulad ni Billy ngayon lang, napakasarap ng pakiramdam na ito. Junior Kuya Linford, nagulat ako sa desisyon mo. Hindi ko inaasahan na gagawin mo ito. Nakangiting sumalubong sa kanya ang bitter na nakatatandang kapatid at ang iba pa. Sa totoo lang, hindi ko rin inaasahan ito. Si Randolph na tumango bilang pagsang-ayon. Sa kanya bilang isang president, hindi mahirap para kay Terence na gumawa ng desisyon na umatras para sa pagsulong, ngunit hindi nila inaasahan na hindi ito papansinin ni Terence at aalagaan ang cheapskate sa isang galaw. Ang resulta ay talagang wala sa kanilang inaasahan. Gayunpaman, buong pagmamalaking sinabi ni Hernan, hindi ako nagulat sa lahat, ang aming boss na si Terence ay isang bayani, at ang isang mahinang tulad niya ay naglakas loob na haplasan ang mga bigot ng tigre. Sa tingin niya, sa paghawak niya sa kuweba number 12, papansinin siya ng boss namin na si Terence, talagang walang ingat. Ang ganitong uri ng payaso ay dapat walang awa na turuan ng leksyon at ipaalam sa kanya kung bakit napakapula ng mga bulaklak. Si Terence at ang iba ay hindi maiwasang ngumiti sa isa't isa, ang lalaking ito ay matigas ang ulo gaya ng dati. Dahil doon, biglang huminto si Hernan at tumingin sa patuloy na humahagulgol na si Billy sa lupa, ang kanyang mga mata ay lumingon. Pagkatapos, bago pa makapagsalita si Terence at ang iba pa, umakyat si Hernan sa entablado at sinabing, 13 sa kuweba, Hernan, hinahamon ang kuweba bilang 12, Billy. Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, ang buong lugar ay nagkagulo. Si Billy, nakakaranas lang ng malaking pagkawala, ay agad na napatulala nang marinig niya ang mga salitang ito. Sa oras na nag-react siya, naramdaman na lang ni Billy na umitim ang kanyang paningin at halos mamatay na siya sa lupa. F***sake. Wala ka bang anumang F***ing pakiramdam ng kahihiyan? Hindi mo ba nakita kung gaano ako pinalo ng amo mo?
Sa oras na ito, gusto mo pang tumalon at hampasin ako kapag nahulog ako. Mayroon ka bang anumang F***ing sangkatauhan na natitira? Gayunpaman, gaano man siya kalungkot at kawalang kikaya, ang mga patakaran ng laban sa hamon ay ganoon. Hanggat hindi pa siya na-challenge noon, hindi siya maaaring tumanggi sa unang pagkakataon na siya ay hinamon. Kaya't kahit gaano niya kagustong umiyak, walang luhang lalabas, at gaano man niya kagustong mawala ang kanyang pagsusulit, nakaya lang ni Billy ang sarili at umakyat sa entablado kapag nahaharap sa harapan ni Hernan ang hamon. Hindi siya makatakas kahit gusto niya. Ang ibang rookies ay nakatingin na sa kanya na may mga titig ng schadenfreude at ilang simpatiya. Bagamat lahat ay may masamang intensyon, sino ang humiling sa hanggal na si Billy na tumalon ng walang pasensya upang magpakita ng palabas? Ngayon, hindi lamang siya malubhang nasugatan dahil nabigo siyang magpakita ng palabas, ngunit kailangan din niyang harapin ang hindi makataong pag-atake ni Hernan. Deserve niya talaga. Matapos hintayin nakalagkarin ni Billy ang kanyang mga nasugatang paa at dahan-daang umakyat sa entablado upang tumayo, ang malalim na sekreto ng hukom ng pavilion ay agad na inihayag, Green Cloud Pavilion Rookie Challenge Round 1, Third Match, Cave Number 13 sa paanan ng bundok, Hernan Challenges Cave Number 12, Billy. Magsisimula na ngayon. Hindi agad umatake si Hernan. Sa halip, tumingin siya kay Billy at Ninitian, mahina, dahil hinahamon mo ang aming boss na si Terrence, dapat mong unawain ang low-ika ng pag-atres para umabant, di ba? Siyempre, kung hindi mo naiintindihan, kung gayon ay atubili lang kitang tutulungan. Dahil sa kanyang malubhang pinsala, ang mukha ni Billy ay namutla na. Matapos marinig ang mga salita ni Hernan, agad na namula ang kanyang mukha. Ito ay hindi dahil sa gumagaling ang kanyang mga sugat, ito ay dahil lamang sa kanyang galit. Ano ang kasalukuyang karma? Ito ay kasalukuyang karma, at ito ay kumikitil sa iyong buhay habang ikaw ay may sakit, at binabayaran ka kahit noong ikaw ay patay na. Isinasantabi ang katotohanan na hindi siya kasing lakas ni Hernan sa simula, sa kasalukuyang kahabag-habag na kalagayan ni Billy, kung siya ay makakalaban ng isang tao, malamang napatay na siya bago pa man siya magkaroon ng pagkakataong lumaban. Ang paglalaro sa kanyang buhay ay hindi ang tamang paraan ng paglalaro. Gayunpaman, kung aaminin niya ang pagkatalo ng ganoon lang, ito ay magpapasakit sa kanyang puso. Nakakuha lang siya ng 11 puntos sa 2 round noon, at natalo na siya ng 4 na puntos mula sa 14 na kuweba ng hominin niya si Terrence. Kung aaminin niya ulit ang pagkatalo, mawawalan siya ng 4 na puntos mula sa 11. Kung iyon lang ang naroroon, hindi ito magiging malaking bagay. Kung tutusin, nasa pinakahuling pwesto na siya, kaya hindi mahalaga kung gaano karaming puntos ang mayroon siya sa huli. Gayunpaman, ang problema ay nasa likod niya pa rin sina Tony, Randolph, at iba pang malalakas na tao. Baka mawalan pa siya ng mas maraming puntos sa mga susunod na round. Isang 3 puntos, isang 2 puntos, iyon ay talagang hindi isang maliit na halaga. Sa ganitong paraan, ganap na mababawas ang kanyang mga kaawa-awang puntos. Kapag dumating ang oras para sa bahagi ng pagsubok sa espiritual na gamot ay magbawas ng ilang puntos, maaari itong direktang maging negatibong numero. Iyon ay magiging isang malaking biro. Kahit na ang taong huling na rank ay walang pakialam sa kung gaano karaming mga puntos ang mayroon siya, kung ang kanyang mga puntos ay naging negatibo, natural na ito ay magiging katulad ng pagharang sa landas ng Green Cloud Pavilion. Kahit na nagtagumpay siya sa pagtatatag ng Rich Foundation sa hinaharap, ang Green Cloud Pavilion ay hindi napapayag na tanggapin siya. Iyan ay talagang isang scam. 3,782. Kung hindi niya haamon si Terrence, magkakaroon pa rin siya ng 15 puntos sa martial arts. Kahit nabugbugin siya ni Tony at si Randolph, hindi magiging problema. Hindi bababasa, ito ay magiging isang positibong punto. Ngunit ngayon, imposibleng makakuha siya ng positibong punto. Baka makakuha pa siya ng negatibong punto. Sa sandaling ito, gustong-gusto ni Billy na sampelan ang sarili niyang bibig. Ano ang ginagawa niya, hinahamon si Terrence ng walang dahilan. Niloloko niya ang sarili niya. Sayang lang at umabot sa puntong ito. Not to mention sampal sa sarili, even a 360-degree fancy beating is useless. 2 pagpipilian na lang ang natitira para kay Billy.
Maaari siyang umamin ng pagkatalo o matalo hanggang mamatay. Hindi masisisi si Hernan na binugbog hanggang mamatay kung nagpumilit pa rin siyang lumaban kahit na siya ay malubhang nasugatan. Ang taong may kapansanan na ito na mamamatay kapag hinawakan niya siya ay sinusubukang mangikil sa kanya, kaya wala siyang magagawa. Hindi naman siya makapagkusang sumuko, di ba? Matamaan lang siya. Nang makita ang mabangis at brutal na ugali ni Hernan na parang handa na siyang patayin, agad na nakonsensya si Billy at nagmamadaling sinabi, aaminin ko ang pagkatalo ko. Inaamin kong talo ako. Kung ikukumpara sa direktang pagkawala ng kanyang buhay, mas sulit na aminin ang pagkatalo at mawala ng ilang puntos. Kahit na mawalan siya ng mga negatibong puntos sa ibang pagkakataon, at least may pagkakataon siyang makipaglaban. Ito ay mas mabuti kaysa sa mamatay dito. Biglang tumawa si Hernan at nag-thumbs up sa kanya, nanunuya, marunong ka talagang umatras para umaban. Hanga ako. Sa sobrang galit ni Billy ay naging atay ng baboy ang kanyang mukha. Gayunpaman, mas malakas ang sitwasyon kaysa sa tao kaya hindi man lang siya nakalabas ng isang umutot. Napapikit na lamang siya sa pagbaba ng entablado. What welcomed him was the other rookies, walang pigil na tawa. His heart instantly turned to dead ash. Pagkatapos ng mga kaganapan ngayon, nasaktan niya pareho sina Terence at Gavin halatang ginulo niya ang mga plano ni Gavin sa pagbubukas na ito, at ang ibang mga baguhan ay hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Maaari pa nilang kunin ang pagkakataong patayin siya. Sa orihinal, isa na siyang mahina sa ilalim ng kanyang lakas at ranggo. Ngayon, hindi siya nahuhulog sa magkabilang panig. Mahuhulaan na ni Billy ang susunod na mangyayari sa kanya. Isinasantibi kung makakapasok ba siya o hindi sa Green Cloud Pavilion sa hinaharap, ang kailangan niyang isaalang-alang ngayon ay kung makakaligtas ba siya o hindi sa susunod na hamon. Sa ngayon, naging berde na sa panghihinayang ang bituka ni Billy. F***6, ang ganitong bagay tulad ng mga haka-haka ay talagang pumapatay ng mga tao. Sa kasamaang palad, walang gamot para sa panghihinayang sa mundong ito. Hindi pa banggitin kung gaano nagsisisi si Billy, si Hernan ay nasa napakagandang mood pagkatapos niyang umalis sa arena. Tama. Hindi ko akalain na ikaw, Hernan, na mukhang mainitin ang dugo at pantal, ay talagang magiging maislan sa pagbuberda. Tumango si Terence na may mahinang ngiti. Ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid na lalaki at si Randolph lamang napagtanto ang Lancy pagkatapos marinig ang mga salita ni Terence, at pareho silang nag-thumbs up sa kanya. Sa totoo lang, wala ni isa sa kanila ang nag-isip na magkakaroon ng ganoong pandaraya, ngunit nakita ni Hernan, ang mainit na ulo ng lalaking ito, ang pagkakataon. Talagang hindi mo mahuhusgahan ang isang libro sa pabalat nito, at hindi mo masusukat ang dagat gamit ang iyong mga kamay. Humalaklak si Hernan, kahit isang mahina ay alam iyon. Paanong hindi? Boss Terence, huwag mo akong maliitin. Sa kanyang pagkakakilanlan bilang may-ari ng kuweba numero 13 sa paanan ng bundok, ang paghamon kay Billy ng kuweba numero 12 sa paanan ng bundok ay hindi lamang nagdaragdag ng insulto sa pinsala, ito ay isang tunay na stroke ng henyo. Una sa lahat, nasugatan na ni Terence si Billy, at nagawang i-follow up ni Hernan ang pagtatapos ng suntok. Hindi na niya kailangan gumamit ng kahit anong purong enerhiya, at may 4 na puntos siya sa kanyang mga kamay na gawa niyang ilabas ang galit sa clown na ito. Ang pinakamahalagang bagay ay pinalitan niya si Billy bilang may-ari ng kuweba numero 12 sa paanan ng bundok. Ito ang tunay na kahangahangang punto ng pagtatapos na nagpalakpak sa mga tao at napabulala sa paghanga. Huwag kalimutan na si Tony ay sumigaw sa publiko na hahamunin niya si Hernan sa susunod na round. Sa orihinal, si Hernan ay nasa kuweba no. 13 sa paanan ng bundok na humaharang sa daanan ni Tony. Makatwiran para kay Tony ang pagiging mayabang. Gayunpaman, sa pangyayaring ito, si Billy ay nasa pagitan niya at ni Hernan. Naging medyo awkward ito para kay Tony. Kung susundin niya ang kasunduan at homanin si Hernan, pagkatapos ay kailangan niyang laktawan ang Billy sa gitna, nakatumbas ng pagbibigay ng 3 puntos na mayroon si Billy. Hindi gaanong kalakihan ang 3 puntos, ngunit mahalagang oras ito para mahabol niya at maabutin si Terence. Talagang malalagay siya sa matinding problema kapag natalo siya ng 3 puntos kay Terence.
Gayunpaman, kung hindi niya isusuko ang 3 puntos na ito, kailangan niyang sirain ang kanyang pangako at hamanin si Hernan pagkatapos ng isa pang round. Gayunpaman, nagawa na niya ang kanyang pangako sa harap ng lahat. Kung hindi niya ito matutupad sa oras na iyon, hindi ba siya magiging biro? Kung ang kalaban ay isang taong mapang-api gaya ni Terence, ayos lang, ngunit ang problema ay ang kalaban ay basurang si Hernan, ang laki ni Terence. Paano aaminin ni Tony ang pagkatalo? Saan niya ilalagay ang kanyang mukha sa hinaharap? Siya pa rin ang boss ng mga bagong disipulo ng Green Cloud Pavilion. Nang makita sina Terence at Hernan na nag-uusap at nagtatawanan, kahit isang taong kasing pipi ni Tony ay mabilis na napagtanto ang panganib. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, F***, bakit hindi ko nakita na ang walang kabuluhang Hernan na ito ay napakasama? Gumamit pa siya ng kasuklam-suklam na hakbang. Ikasyam na kuya, kailangan mo akong tulungang mag-isip ng ilang mga ideya. Nang marinig ito ni Gavin, tumalikod siya at yumuko kay Lindan. Young Master Shu, ano sa tingin mo? Maliit na bagay lang, magagawa nyo kung ano ang gusto ninyo. Walang pakialam si Linden Shu dito. Inisip lamang niya kung paano haharapin si Terence. Sa ibang bagay, hindi man lang pumasok sa mga mata niya. Sige, sabi niya. Tumango si Gavin. Alam din niya ito, ngunit kahit na malaki o maliit na bagay, kailangan niyang iulat ang mga ito sa kanyang amo. Ito ang pamantayan ng paglilingkod sa kanyang amo. Kahit na alam niyang walang pakialam ang kanyang amo sa ilang maliliit na bagay, maipahayag man lang nito ang kanyang saloobin. Ito ay isang tunay na napakatalino na kasanayan ng pambobola. Lumingon si Gavin kay Tony at Minician, kahit na masama talaga ang galaw ng kabilang partido, hindi naman ito big deal. Hindi mo na kailangang mag-alala sa kanya. Sundin mo lang ang orihinal na plano at durugin mo sila isa-isa. Pero, hindi ba ako mahihiya ng ganito? Sabi ni Tony, namula ang mukha. Noon pa man ay gusto niyang maging boss ng mga bagong disipulo ng Green Cloud Pavilion. Kanina lang, hinamon niya ang basurang si Hernan, ngunit sa isang kisap mata, napunta siya para hamanin ang basura. Sa mata ng iba pang mga bagong alagad, ito ay walang pinagkaiba sa pag-amin ng pagkatalo. Hindi ko kayang mawala itong mukha ko. Nakakahiya ano? You're an early stage foundation establishment cultivator, inikot ni Gavin ang kanyang mga mata. Sa tingin mo ba talaga may taong hanggal na maniwala na natatakot ka sa basurang Hernan? Ito ay imposible, kaya hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. So what kung mayabang siya for a round? Sa sobrang yabang niya, lalo siyang natatapakan. 3,783. York. Hindi ba ito ang maalamat na kasabihan ng pagnanais na bumangon ngunit pinigilan muna? Biglang naliwanagan si Tony at agad na binago ang kanyang pag-aalala sa tuwa, ikasyam na kapatid na pinsan, napakamaparaan mo talaga. Napakadali sa basurang Hernan na tapakan ang isang payaso na tulad niya. Hayaan natin siyang maging mayabang, isipin niyang kahanga-hanga siya, at pagkatapos ay tapakan siya. Kung mas mataas ang kanyang pag-akyat, mas masakit ang mararamdaman niya kapag siya ay naturuan ng leksyon. Iyon ang loika. Tony, kailangan mong tandaan na ang pinakamahalagang bagay sa ngayon ay mga puntos. Iyon ang pinaka-praktikal na bagay. Subukang humanap ng pagkakataon na malampasan si Terence at pilitin siyang magkamali. Iyon ang susi. Ang lahat ay pangalawa. Mabuti pang tumapak sa basurahan na si Hernan, ngunit hindi na siya kailangang pansinin. Bilang isang early stage foundation establishment cultivator, kailangan mong magkaroon ng lakas ng loob at pananaw ng isang early stage foundation establishment cultivator. Naiintindihan mo ba? Seryoso siyang tinuro ni Gavin. Oo, maalalahanin talaga ang ninth cousin. Isa akong marangal na early foundation establishment expert, at masyadong mataas ang tingin ko sa isang maliit na karakter na tulad ni Hernan. Dapat na lang natin siyang pabayaan na nakabitin ng ganito, hayaan siyang isipin na ayos lang siya, at pagkatapos ay tatapakan siya hanggang mamatay. Tumawa si Tony. Tumawa ng malakas si Gavin at sa kabamulong, ang pagtakbo ni Randolph ay mas mataktika at nagkusa na umamin ng pagkatalo. Kaya naman hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon na kumilos. Pero iba itong basurang si Hernan.
Sa kanyang walang ingat na personalidad, tiyak na ipaglalaban kanya kahit alam niyang hindi siya kapareha para sa iyo. Dapat mong hawakan ang pagkakataong ito at humanap ng tamang pagkakataon para patayin siya sa isang galaw. Huwag mo siyang iwan na buhay, naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Naiintindihan ko. Ikasyam na pinsan, huwag kang mag-alala. Hanggat nasagasaan ko siya, ang batang ito ay maghihintay lamang na mamatay. Tinapik ni Tony ang kanyang dibdib at nangako. Para subukan ang lakas ni Terence at alisin si Randolph at Hernan, iyon ang goal ni Gavin para sa round na ito. Masyado pa namang maaga para sa unang target. Pagkatapos ng lahat, ang tanging tao na mayroon siyang sapat na lakas para subukan si Terence ay si Tony, isang maagang foundation stage practitioner. Ang iba, kahit na ang mga malalakas na baguhan tulad ni Chengmin, ay hindi kwalipikadong gawin ito. Gayunpaman, ang huling layunin ay mas apurahan. Kung gusto nilang tanggalin si Terence, kailangan muna nilang tanggalin ang kanyang mga pakpak. Ito ang planong naisip ni Gavin at Linden pagkatapos ng ilang talakayan. Kung tutuusin, ilang beses na nilang sinubukang patayin si Terence noon, at lahat sila ay nabigo. Kung magpapatuloy sila ng ganito, hindi magiging mataas ang tsansa na magtagumpay, kaya maaari rin silang gumawa ng paraan para mawala si Randolph at si Hernan. Ang dalawang ito ay hindi posibleng maging kasing hirap na pakitunguhan ni Terence, tama ba? Hindi lamang nito mapahina ang kanyang lakas, ngunit maaari rin nitong mapahina ang kanyang espiritu, na pinipilit siyang gumawa ng isang bagay na desperado, na pumatay ng 2 ibon sa isang bato. Nakakalungkot na bagamat madyugo ang intensyon na ito, si Gavin ay pinaghigpitin ng mga alituntunin ng challenge competition. Kahit gaano pa karami ang mga bagong dating niya, hindi niya magawa ang human wave tactic. Bukod dito, dahil si Randolph at napakababa ng ranking ni Hernan sa kanilang mga kuweba, isa lang ang kwalipikadong magkusa na hamanin sila Tony. Siyempre, sa lakas ni Tony sa unang bahagi ng foundation stage, sapat na siya para harapin ang 2 alipin ni Terence. Gayunpaman, sa kanilang pagtataka, si Randolph, na kadalasang tahimik, ay napakadulas kaya hindi niya binigyan ng pagkakataon si Tony na umatake at direktang piniling aminin ang pagkatalo. Gayunpaman, sa personalidad ni Hernan, imposible para sa kanya na aminin ang pagkatalo tulad ni Randolph. Paano kung hayaan siyang magyabang sandali? Hanggat kaharap niya si Tony, tiyak na mamamatay siya sa pamamagitan lamang ng kanyang lakas ng kumpletong langit na klase. Maganda rin ito. Dahil nakatakas si Randolph, gagamitin niya itong walang kabuluhang Hernan bilang halimbawa. Makakakita din siya ng dugo. Sa unang round ng Rookie Challenge ng Green Cloud Pavilion, ang unang 3 laban ay puno ng mga sorpresa. Wala sa mga laban ang tunay na labanan ng lakas, ngunit bawat isa ay may malalim na kahulugan. Ang isang pagkakamali ay maaaring magdulot ng isang buhay, at ang panganib ay maliwanag. Ngunit pagkatapos noon, kung ito man ay grupo ni Terence o Tony, ang pinakanakasisilaw na mga bagong dating ng Green Cloud Pavilion ay natapos na lahat ang kanilang mga hamon. Dahil sa ranking ng mga kuweba, walang ibang makakalaban sa kanila, kaya wala sa kanila iyon. Tulad ng para sa natitirang mga bagong dating, sila ay hindi gaanong kapansin-pansin kaysa sa ilang mga tao sa mga tuntunin ng lakas at paksa ng pag-uusap. Bagamat nakalaban nila ang ilang kalat-kalat na laban, nanalo at natalo, walang espesyal sa kanila sa pangkalahatan. Ito ay mapurol at boring. Sa mga taong ito, sa lakas ni Chengmin, dapat ay nagawa niyang sugpuin ang iba pang mga bagong dating. Sa kasamaang palad, siya ay nasa parehong awkward na sitwasyon tulad ni Terence, natigil sa kuweba numero 2. Siya ay may lakas, ngunit walang gamit para dito. Wala siyang choice kundi hawakan ito at hintayin ang ibang mga baguhan na hamanin siya. Una, siya ang lihim na tagasunod ni Terence, kaya hindi ito masyadong posible. Pangalawa, ipapadala niya ang kanyang sarili sa kanyang kamatayan. Hindi siya ganoon kabaliw. Sa huli, mayroong kabuoang 7 laban sa unang round. Maliban sa laban sa pagitan ni Tony at ng grupo ni Terence, pati na rin ang sobrang kumpiyansa at malas na si Billy, na medyo kawili-wili, ang iba pa sa mga tao ay masaya o malungkot, at wala ng mga sorpresa. Sa loob lamang ng 1 oras at kalahati, lahat ng 7 laban ay natapos na. Natapos na ang unang round ng Rookie Challenge ng Green Cloud Pavilion. Naghiwa-hiwalay ang mga baguhan.
Yaong mga kailangang gumaling, yaong mga kailangang mag-isip ng mga hakbangin, at yaong mga kailangang magtanim ng mga espiritual na buto ng halamang gamot, lahat ay nagsimulang maghanda. Pagkatapos ng lahat, ang pagsubok sa espiritual na gamot at ang hamon ng bagong dating ay dalawang pagsubok na pinagsama-sama, at ang tindi ay maliwanag. Maliban sa isang makapangyarihang manluloko tulad ni Terence, walang makakapagpahinga. Not bad? Not bad. Sa unang round ng challenge competition, lahat kayo ay nakakuha ng magandang simula. Congratulations! Sinabi ng mahirap na lalaki kay Terence at sa iba pa. Ito ay hindi totoo. Bilangin ang 3 Terences, nanalo si Terence ng isang laban at nakakuha ng 4 na puntos. Nanalo si Hernan sa isang laban at nakakuha ng 4 na puntos. Bagamat natalo si Randolph ng 2 puntos, kusa siyang sumuko at hindi niya hinayaang masaktan si Tony. Kaya, sa ilang mga lawak, ito rin ay isang tagumpay. Higit sa lahat, si Terence ang numero 1 newbie na walang nang ahas na guluhin. Si Randolph at si Hernan ay hindi gumamit ng anumang purong chi, na nangangahulugang hindi nila kailangang mag-aksaya ng oras sa pagbawi ng purong chi. Maaari silang makapasok sa foundation stage gaya ng plano. Kapag nagtagumpay sila, ibang-iba ang sitwasyon kapag nakaharap nila si Tony. Sa kanilang dalawa, si Randolph ay may matibay na pundasyon. Bilang karagdagan, siya ngayon ay nasa cave abode number 15 sa paanan ng bundok, na kapakipakinabang sa lahat ng aspeto. Ang kanyang mga prospect ng pagbuo ng kanyang foundation ay malaki. 3,784. Para naman kay Hernan, kahit na ang kanyang lakas ay mas mababa kaysa kay Randolph, natukoy ng kanyang personalidad na siya ay mas masigla. Sa kritikal na sandali, ang personalidad na ito ay maaaring gumanap ng isang mahimalang papel. Not to mention na kahit hindi siya kasing swerte ni Randolph, nahiwalay siya kay Tony ni Billy. Kung walang nangyaring mali, malamang na year-on siya ni Tony pagkatapos ni Billy upang makakuha ng maraming puntos hanggat kaya niya upang malampasan si Terence. Kung ganoon, magkakaroon siya ng maraming oras upang makapasok sa foundation stage. Si Randolph, Hernan, hihintayin ko ang iyong magandang balita. Napangiti si Terence bago idinagdag, hindi na kailangang magdala ng anumang bagahe sa pag-iisip, itapon mo na lang lahat. Kung mabaygo ka, sa pinakamaraming masasayang na tableta sa pagtatayo ng pundasyon, ano ang malaking bagay? Hanggat kailangan mo ito, makukuha ko ito para sa iyo sa ilang minuto. Huwag mong kalimutan na isa akong alchemist. Humalaklak si Hernan, sa iyong mga salita, Boss Terence, gagawin ko ang lahat kapag nakabalik ako. Kapag nabigo ako, kailangan mong managot. F***sake. Responsible ang puwet ko, ayoko sa lalaki, layuan mo ako. Si Terence ay tumalo ng 20 talampakan ng layo, na nakatingin kay Hernan na may bantay na mukha. Nagkatinginan ng kaawa-awang senior brother at si Randolph at tumawa ng malakas. Si Hernan lang ang may mapait na mukha. Boss, hindi ka pwedeng maging ganito. How can you break the words you just said? You're a heartless man who forsook others after having sex. Magwala ka. Hindi alam ni Terence kung tatawa o iiyak. Kabaligtaran sa kagalakan ng grupo ni Terence, ang ibang Green Cloud Pavilion newbie ay nasa malungkot na mood, gusto pa niyang mamatay. Natural, ang taong ito ay si Billy. Originally, nasa baba na siya ng rankings. Sa huli, dahil sa hindi inaasahang aksidenteng ito, hindi lamang nawala ang lahat ng kanyang puntos, nagdusa pa siya ng matinding pinsala. Ang kasalukuyang sitwasyon ni Billy ay higit pa sa trahedya. Hindi siya pinatay ni Terence sa ring, ngunit isa pa rin siyang foundational peak level master. Kahit na ang 20 anyo ng kamao ng nagngangalit na apoy ay hindi isang bagay na kayang hawakan ng isang Sky Class Full Master. Mapalad siya na hindi siya pinatay ni Terence. Bagamat hindi ito nakamamatay, sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi siya makaka-recover ng walang 7 o 8 araw. Matapos ang 7 o 8 araw na ito, wala na siyang magagawa kundi ang magpagaling. Hindi lang siya makakalaban sa susunod na round ng hamon, ngunit napilitan din siyang talikuran ng espiritual na mga buto ng damo na kanyang nililinang. Kung tutuusin, nasa miserable na siyang kalagayan. Paano siya magkakaroon ng lakas at tunay na lakas para pagsilbihan ang mga maselang masters na ito? Gayunpaman, maswerte rin na naging maingat siya noon.
Hindi siya agad nagsimula sa lahat ng 10 binhing espiritual na damo. Sa halip, pumili lamang siya ng 3 at sinubukan. Sumuko man siya, 3 lang ang isusuko niya at hindi lahat. Kung hindi, kung nalanta ang lahat ng 10 spirit herb seeds, 10 puntos ang ibabawas mula sa spirit herb trial. Pagkatapos ay kailangang lumuhad si Billy sa pagkakataong ito at hindi na makakabangon muli. Matapos mawalan ng 4 na puntos kina Terence at Hernan, 7 puntos na lang ang natitira ni Billy, at hindi pa kasama rito ang mapanganib na sitwasyong kakaharapin niya kina Tony, Randolph, at ang iba pa. Kung natalo siya ng 10 puntos sa pagsubok sa espiritu ng damo, mawawalan siya ng 3 puntos. Pagkatapos noon, sa tulong ni Tony at Randolph, ang negatibong numerong ito ay tataas at papalaki. Imposibleng makabawi dito. Sa lakas ni Billy, imposible. Kung hindi, hindi siya mahuhulog sa puntong ito. Kung tinapos niya ang pagsusulit ng bagong dating na may negatibong marka, siya, si Billy, ay mapilayan sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Sa kasalukuyang sitwasyon ng cultivation world ng Sky Order Island, karamihan sa mga mapagkukunan ng cultivation ay nasa kamay ng mga pangunahing sekta. Walang kinabukasan ang mga grassroots rogue cultivators. Maliban na lang kung mayroon siyang isang uri ng makalangit na pagkakataon, kung hindi, para sa isang practitioner na may karaniwang talento tulad ni Billy, ang hindi makapasok sa 3 pavilion ay nangangahulugan na maaari siyang manatili sa foundation stage sa buong buhay niya. Wala nang mas mahusay pa kaysa rito ang mga walang anumang pagkakataon ay wala pa sa unang bahagi ng foundation stage, at nasa pagtatapos lamang ng Sky Class sa pagtatapos ng kanilang buhay. Sa karaniwang mundo, kahanga-hanga na ang Sky Class Full Masters na gagawa nila ang anumang gusto nila, ngunit ito ang Sky Class Island. Ang Sky Class Masters ay parang mga aso, at maging ang unang bahagi ng foundation stage ay simula pa lamang. Ang isang punong-punong guro ng Sky Class ay hindi man lang makakabati ng sinuman, at iyon lang ang magagawa niya bago siya mamatay. Matapakan siya ng sinumang makita niya, at siya ay mamamatay. Gayunpaman, kung negatibo ang huling marka ng pagsusulit at may bahid siya sa kanyang pangalan, hinding-hindi na makakapasok si Billy sa Green Cloud Pavilion. Kung hindi siya makapasok sa Green Cloud Pavilion, mas magiging imposible para sa kanya na makapasok sa ibang mga sekta. Magagawa niya lang ito sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Magiging kompletong heaven class lang ako hanggang sa aking kamatayan. Paanong mangyayari sa akin ang isang kaawa-awa, katawa-tawa, at kaiyahiyang bagay, Billy? Naikuyom ni Billy ang kanyang mga kamao nang napakahigpit na ang mga ugat sa kanyang mga kamao ay nakaumbok. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at bumulong sa sarili. Pagkatapos nito, hindi niya pinansin ang kanyang mga sugat at nagpumigla sa kanyang mga paa, naglalakad patungo sa pasukan ng kuweba ng walang kamatayan. Hindi na mababago ang lahat ng nangyari kanina. Napakalinaw niya na kung magpapatuloy ito, wala siyang pagkakataong makapasok sa Green Cloud Pavilion. Ito ay isang hindi maiiwasang kinalabasan. Sa makatuwid, upang mailigtas ang kanyang sariling kapalaran, kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Hindi bababasa, kailangan niyang gumawa ng ilang mga pagbabago at maghanap ng pagkakataong mabuhay. Tungkol naman sa pagsubok ng espiritual na gamot, dahil sa kakulangan ng tunay na supply ng chi, ang 3 binhi ng espiritual na gamot ay nakatakdang matuyo at mamatay. Tulad ng para sa natitirang 7, kahit na hindi niya isinasaalang-alang ang pasanin ng hamon, sa konsentrasyon ng espiritual na chi at ang supply ng tunay na chi sa kanyang immortal na kuweba, ang antas ng tagumpay ng paglilinang sa mga ito ay karaniwang malapit sa 0. Ito ay balewala. Kung magtagumpay siya sa 1 o 2 binhi, ito ay maituturing na isang pagpapala. Gayunpaman, dahil lamang sa walang magandang paraan upang makuha ang mga binhi ng espiritual na damo, hindi ito nangangahulugan na walang pagbabago sa ibang mga lugar. Sa totoo lang, hindi talaga makatotohanan para kay Billy, na nasa ilalim ng listahan, na subukan at makakuha ng maraming puntos hanggat gusto niya sa brutal na kompetisyon sa challenge. Alam niya pa rin ang sarili niyang limitasyon. Gayunpaman, habang hindi nila magawa ang inisyatiba upang magnakaw ng mga puntos mula sa iba pang mga rookie, maaari silang mag-isip ng mga paraan upang mabawasan ang bilang ng mga puntos na nawala sa kanila. Hanggat ang mga puntos na nawala ay hindi masyadong malaki at hindi sila nauwi sa pagkawala ng mga puntos sa segment na ito ay maituturing na isang tagumpay.
Kaya ang kailangan niyang gawin ngayon ay pumunta sa isang tao at humingi ng awa. Matapos matiyak na walang tao sa paligid, tahimik na naglakad si Billy patungo sa pasukan ng kuweba no. 14 sa paanan ng bundok sa tabi niya at isinaaktibo ang paghihigpit. Ang may-ari ng kuwebang ito ay orihinal na si Terence, na sinundan ni Randolph, ngunit ngayon, si Tony na. Naku, iniisip ko kung sino ang may lakas ng loob na hawakan ang paghihigpit sa tirahan ng kuweba ng Panginoon na ito, ngunit ikaw pala, isang mahina. Mayroon kang lakas ng loob na maging unang hominin si Terence. Pinalaki ni Tony si Billy at tumawa. 3,785. Malubhang nasugatan si Billy ngunit pinilit pa rin niyang maging alerto at sinabing puno ng kagalakan ang mukha, Boss Tony, masyado kang mabait. Hindi ako ganoon katapang. Sinusunod ko lang ang tawag mo at ng senior na si Meng na pumunta at manggulo para sa batang Terence na iyon. Kaya ganyan. Inalog ni Tony ang kanyang mga balikat sa hindi maliwanag na paraan. Hindi ba? Kahit hindi tayo sapat na lakas, hindi natin pwedeng hayaan na lang na maupo ang Terence na iyon at walang gagawin, hindi ba? Hindi ko naman masasabing mananalo tayo, pero kahit papaano ay ubusin natin ang ilan sa kanyang zinchi at hayaang matuyo ang lahat ng 40 buto niya. Kaunting tulong iyon para sa inyo ni Kuya Meng, di ba? Bihira lang makakita ng mahinang tulad mo na may ganoong katapatan, akala ko bibigyan mo ng puntos ang mapagpanggap na Terence na iyon, na nagtataksil sa kaaway. Ngumisi si Tony. Kahit na hindi ganoon katalino si Tony, paanong hindi niya makikita ang malinaw na intensyon ni Billy nang tumalon siya para hamanin si Terence. Hindi man niya masabi, nasa tabi niya ang matalinong si Gavin. Bagamat hindi pinag-isipan ng tanga na iyon na si Terence at piniling labanan si Billy, sa halip, natalo lang niya siya sa isang galaw at binigyan siya ng 4 na puntos ng libre nang hindi gumagamit ng anumang purong enerhiya. Ano ang silbi ng paggawa ng napakaliit? Iyon ay simpleng kalokohan *T. Magtaksil at sumama sa kalaban. Agad na nag-iba ang kulay ng mukha ni Billy. Agad siyang ngumiti at kumaway ng kamay, Boss Tony, nagbibiro ka siguro. Sa kaunting tapang at lakas ko, hindi na ako makapaghintay na kumapit kay Kuya Mold at sa iyo, boss. Paano kita ipagkanulo at sasali sa kalaban? Dagdag pa, ang malas na mukha ni Terence ay hindi kasing matalino at makapangyarihan gaya ni Meng Sr. at Kuya, hindi ba siya hihingi ng gulo kung sasama siya sa kanya? Hindi ako bulag, paano ako naging tanga? Hoy, medyo makatwiran ang sinabi mo. Paanong makikipagkompetensya sa akin at sa pangsyam na pinsan ng malas na mapagpanggap na iyon? Kahit sinong may matalinong mata ay marunong pumili. Mukhang mali talaga ang pagkakaintindi ko sa iyo noon. Agad na naaangat ang diwa ni Tony sa round of flattery na ito. Napakaganda ng mood niya at tumawa habang tinatapik ang balikat ni Billy. Noon lamang lihim na nakahinga ng maluwag si Billy. Sa kabutihang palad, si Tony ay simple at madaling lokohin. Kung hindi, ang pagsubok ngayon ay hindi madaling maipasa. Hinahampas ni Billy ang plancha habang mainit, patuloy na niloloko ni Billy si Tony hanggang sa maging komportable na siya. Nang makitang tama na ang oras, pagkatapos ay inipon niya ang kanyang lakas ng loob at maingat na nilapitan ang layunin ng paglalakbay na ito. Boss Tony? Siya nga pala? Malamang sa susunod na round ay durugan mo ang tanggang Hernan na iyon, di ba? Tila walang pakialam si Billy ngunit sa katotohanan, ang kanyang puso ay nakabitin sa hangin. Next round. Saglit na natigilan si Tony. Pagkatapos ay tumingin siya kay Billy ng taas-baba na may mapaglarong ekspresyon at sinabing, nagkakamali ka. Hindi ba't nasa kuweba ka number 13 sa paanan ng bundok? Gagamitin kita para linisin ang daan para sa akin sa susunod na round. Go! Agad na lumubog ang puso ni Billy. Kahit na inaasahan na niya ito bago pumunta rito, ngunit nang marinig niya talaga ang mga salitang ito mula kay Tony, hindi niya maiwasang makaramdam ng lamig sa kanyang puso. Pero, Boss Tony, hindi ba't sinabi mo sa harap nating lahat na gusto mong hamanin ang basurang Hernan sa susunod na round? Hindi maganda kung magbabago ang isip natin sa kalagitnaan. Mabilis na payo ni Billy. Anong ibig mong sabihin? Kumunat ang noo ni Tony. Boss Tony, pag-isipan mo ito.
Ang pagbabalik sa iyong salita ay hindi isang malaking bagay para sa aming mga ordinaryong bagong dating, ngunit ikaw ang amo sa aming mga bagong dating, at ang namumukod tangi sa iyo ay ang iyong prestihiyo. Ngunit paano siya magkakaroon ng prestihiyo? Bukod sa pagiging makapangyarihan, ang pinakamahalagang bagay ay ang tuparin ang iyong salita. Kung ang isang boss ay babalik sa kanyang salita, ano ang prestihiyo sa tingin mo? Seryosong sabi ni Billy. May sense ang sinabi mo. Kinurot ni Tony ang kanyang baba at nag-iisip na sinabi. Sa katunayan, siya mismo ay nagkaroon ng gayong mga alalahanin. Kung hindi, hindi siya magdadalawang isip noon. Pagkatapos ng lahat, palagi niyang itinuturing ang kanyang sarili bilang bagong boss. Bilang isang boss, malinaw na ipinangako niyang tatapakan ang basurang Hernan hanggang mamatay sa susunod na round. Paano siya makakabalik sa kanyang salita? Gayunpaman, pagkatapos ng lektura ni Gavin, ibinato niya sa kanyang isipan ang ideyang ito. Ito ay tulad ng sinabi ni Gavin, isang maagang foundation stage practitioner ay kailangang magkaroon ng kilos ng isang maagang foundation stage practitioner. Kung masyadong sineseryoso nila ang basurang Hernan at napalampas ang tunay na pakinabang ng mga puntos, kung gayon masobrahan nila ang pagtatansya sa kanilang kalaban, hindi ito sulit. Ang isa ay aktwal na mga puntos, habang ang isa ay isang hindi gaanong mahalagang pamagat. Bukod dito, mabilis siyang makakabawi sa kanila. Alin ang mas mahalaga ay malinaw sa isang sulyap. Gayunpaman, kahit na iyon ang nangyari, para sa isang bagong boss tulad ni Tony, na labis na nag-aalala tungkol sa kanyang reputasyon, ang maling reputasyon ay napakahalaga din. Kung ang kanyang reputasyon ay nasira lamang ng 3 puntos, tila hindi ito katumbas ng halaga. Nang makitang gumalaw si Mengyi, tuwang-tuwa si Billy. Nagmamadali siyang nagpatuloy sa panghihikayat, tama, sa lakas ni Boss Tony, madali para sa iyo na makakuha ng 100 puntos sa ganitong uri ng hamon. Sa oras na iyon, magiging madali para sa iyo na malampasan si Terence, na isang mapagpanggap na tusok na nakulong sa sarili niyang bitag. Hindi mo ba kakailanganin ang 3 puntos na ito mula sa akin? Hindi mo ba kakailanganin ang 3 puntos na ito mula sa akin? Masisira ang puso ng bawat isa. Ganun ba? Tapos ibig sabihin kailangan na kitang bitawan. Sinaman siya ng tingin ni Tony at sinabing, hindi ba, Boss Tony? Kung hahayaan mo itong kapatid na ito at tatapakan ang tanggang Hernan na iyon, 2 ibon ang papatayin mo sa isang bato. Si Billy ay nagbubunyi sa tuwa habang siya ay nagyayabang. 2 ibon na may isang bato. Bakit hindi mo sabihin sa akin kung paano mo mapapatay ang 2 ibon sa isang bato? Biglang naging interesado si Tony. Boss Tony, pag-isipan mo ito. Kung pakakawalan mo ako sa pagkakataong ito, una, hindi mo na kailangang babalikan ang iyong salita at panatilihin ang iyong prestihiyo sa puso ng lahat. Pangalawa, isusuko mo ang iyong mga punto upang protektahan ang iyong nakababatang kapatid. Hindi ba ito ang maalamat na katwiran? Sa gayong tapat na amo, sino ang mangangahas na maging hindi kumbinsido o maglakas loob na mag-isip kaya hindi? Sinuri ni Billy at kinulam siya ng seryosong mukha. May sense ang sinabi mo. Tumango si Tony habang nakikinig. Kahit sa kanyang mga panaginip, gusto niyang makuha ang suporta ng iba pang mga bagong alagad. Ang kanyang mga salita ay nagkakahalaga ng 9 na tripod, at walang sino man ang maglalakas loob na magkaroon ng kahit kaunting pagtutol. Noon lamang siya maituturing na tunay na amo ng mga bagong disipulo ng Green Cloud Pavilion. Kung hindi, niloloko lang niya ang sarili niya at ang iba. Nang makitang si Tony ay tila lubos na naantig sa kanya, ang saya sa mukha ni Billy ay hindi masabi. Nagpatuloy siya sa bluff, at saka Boss Tony, huwag mong bigyan ng pagkakataon si Hernan ng basura. Kung hindi mo siya tatapakan hanggang mamatay sa susunod na round, tiyak na ipagkakalat niya na duwag ka. Bagamat walang maniniwala sa mga salita ng ganyang katangahan, masyadong makakasira sa reputasyon mo kung hahayaan mo siyang mag-isa. 3,786. Tama, ang basurang Hernan na iyon ay matagal nang nakakasilaw sa akin. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nagkaroon na ako ng pagkakataon na patayin siya. Lumiwanag ang mga mata ni Tony.
Kaya sinasabi mo, Boss Tony, hahayaan mo itong kapatid na lalaki at diretsong year-okan ang basurang si Hernan, ang tanga na sobra ang pagpapahalaga sa sarili, hanggang sa mamatay sa susunod na round. Hindi maiwasang magtanong ni Billy ng may pag-asa. Saglit na natigilan si Tony. Then, he looked at him with a strange expression and sneered, kailan ko pa nasabi yan? Sabi ko ba bibitawan na kita? Huwag kang magsinungaling sa sarili mo ha. Go! Agad na natigilan si Billy. Pagkaraan ng ilang sandali, mabilis siyang ngumiti at sinabing, Boss Tony, ang puso ng nakababatang kapatid na ito ay hindi maganda at hindi maaaring matakot. Please wag mo akong biro. Sinong nakikipagbiroan sa iyo? Sa tingin mo ba ganoon na lang ako kulaye para mag-aksaya ng oras sa pakikipagbiroan sa isang mahinang tulad mo? Ngumisi si Tony, hindi na ipinakita ang mapangasar at nasisiyahang ekspresyon niya kanina. Matapos marinig ito, baluktot ang bibig ni Billy sa galit. Punong-puno ng kabastusan ang sikmura niya pero hindi siya naglakas loob na manayra ng malakas. F***sake. Pinaghirapan kitang kumbansihin, at ang dami mong nasayang nalaway. Kung hindi ka pumayag, then why the hell are you nodding at me? Kailangan bang maging napakawalan mo? Paano ka magiging boss ng mga bagong dating na may ganyang ugali? Si Tony ay halatang isang simpleng tao. Sa mata ni Billy, dapat madali siyang lokohin. Napagkasunduan na nila ito noon pa, ngunit hindi niya inaasahan na biglang babalik si Tony sa kanyang mga sinabi ng walang anumang babala. Talagang nahuli siya nito. Ang hindi niya alam ay napakadaling lokohin talaga ni Tony. Gayunpaman, binalaan siya dati ni Gavin na ang mga praktikal na benepisyo ay mas mahalaga kaysa anupaman. Kahit na talagang naniniwala siya sa mga salita ni Billy at gusto siyang pakawalan, si Tony ay hindi magkakaroon ng lakas ng loob na suwayan si Gavin. Dapat malaman na si Gavin, ang pinakamatandang nakatatandang kapatid na namamahala, ay hindi lamang ang kanyang ikasyam na nakatatandang pinsan kundi ang kanyang tanging tagapagtaguyod. Hanggat ibinuka ni Gavin ang kanyang bibig para magsalita, paano kung ang isang mahinang hamak na tulad ni Billy, na hindi nagustuhan ng iba, ay nagsalita sa langit? Para kay Tony, ang tanong kung dapat ba siyang makinig kay Gavin o sa mahinang Billy na iyon ay hindi isang multiple choice na tanong. Matapos marinig ang panunuya ni Tony, agad na nanginig si Billy na parang nahulog sa isang ice cellar. Bago ito, hindi niya naisip na si Tony ay magiging isang malamig na dugo at mapagmataas na master. Matapos siyang suyuan at pambabola ng matagal, hindi pa rin niya magagalaw ang lalaking ito. Nawala ng saysay ang lahat ng hirap na ginawa niya. Listen up, you piece of shit *T. Humanda ka sa pagsuko sa susunod na round. Siyempre, kung ayaw mo, I don't mind show off my power. But whether you live or die at that time, I don't care. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Lalong naging mabangis ang ngiti sa mukha ni Tony. Noong una, binalak niyang gamitin si Randolph bilang isang halimbawa sa unang round para ipakita ang kanyang lakas. Gayunpaman, hindi niya inasahan na si Randolph na napakalihim at nagkusa na umamin ng pagkatalo sa sandaling makita niyang hindi maganda ang sitwasyon. Sa makatuwid, pinipigilan ni Tony ang kanyang galit at walang paraan para magamit ito. Kung magiging bulag si Billy at magkusa na lumapit sa kanya, maiisip ang kahihinatnan. Oo, naiintindihan ko. I'll take my leave. Kahit na si Billy ay patuloy na nagmumura sa kanyang puso at nagmumura sa 18 henerasyon ng mga babaeng ninuno ni Tony, kailangan pa rin niyang pilitin ang isang ngiti sa kanyang mukha. Gayunpaman, mukhang mapait ang ngiting ito na halos maihahalin tulad ito sa kaawa-awa niyang nakatatandang kapatid. Sa puntong ito, walang kabuluhan ang magsabi pa. Gaano man kaagrabyado at kahabag-habag si Billy, maiipit lang niya ang kanyang ilong at umatras. Sa ganitong paraan, itinuro na ni Tony na gusto niyang kumuha ng 3 puntos mula sa kanya. Si Randolph, na naghihintay sa kuweba na tirahan number 15 sa paanan ng bundok, na gustong kumuha ng 2 puntos mula sa kanya.
Para kay Billy, na natitira na lamang ang mga panimulang punto at nakatakdang mawala ng maraming puntos sa pagsubok sa espiritual na medisina, halos tiyak na makakakuha siya ng mga negatibong puntos sa unang 4 na pagsubok. Malungkot at miserable ang kanyang kinabukasan. Makalipas ang 3 araw, nagsimula ang ikalawang round ng Rookie Challenge gaya ng ipinangako. Pagkatapos ng unang 7 round ng laban, unti-unting naging malinaw ang sitwasyon ng mga bagong disipulo ng Green Cloud Pavilion. Alam ng bawat isa sa kanila kung ano ang dapat at hindi dapat gawin. Kaya, hindi sila nahulog sa isang pagkapatas tulad noong nakaraan. Sa halip, walang confrontation, at nagsimula kaagad ang labanan. Sa cave abode number 15 sa paanan ng bundok, si Randolph ay kasalukuyang abala sa pagtatayo ng kanyang foundation. Sa kanyang kalmado at reserbadong personalidad, tiyak na hindi siya magkukusa na hamanin ang sinuman bago niya matagumpay na maitayo ang kanyang foundation. Hindi siya ang uri ng tanga na sisira sa sarili niyang Great Wall. Oo naman, si Tony ang unang umakyat sa entablado sa kuweba numero 14 sa paanan ng bundok. Pinangalanan pa niya si Billy mula sa kuweba numero 13. Bagamat makatwiran ang pagkilos na ito, medyo hindi pa rin inaasahan sa iba pang mga bagong dating. Pagkatapos ng lahat, si Tony ay hindi mukhang isang kalmado at makatuwirang tao. Sa loob lamang ng 3 puntos, direktang ibinato niya sa kanyang isipan ang deklarasyon ng digmaan laban kay Hernan. Ang ganitong uri ng pagtanggi sa mga salita ng isang tao at pagwawalang bahala sa reputasyon ng isang tao ay hindi isang bagay na gagawin ng isang simpleng tao tulad ni Tony, na mahilig magpasikat. Gayunpaman, anuman ang iniisip ng iba, ginawa ito ni Tony, at tila wala siyang pakialam sa mga komento ng karamihan. Sa harap ng isang makapangyarihan at napakagandang eksperto sa pagtatatag ng foundation sa maagang yugto, ang isang mahinang tulad ni Billy ay walang kapangyarihang lumaban. Isinantibi ang katotohanan na siya ay mahina sa simula, kahit na siya ay may kapangyarihan na lumaban, hindi siya maaaring manguna sa kanyang kasalukuyang estado ng mga pinsala. Kaya lang niyang sumuko mag-isa. Direktang inamin ni Billy ang pagkatalo. Madaling nakakuha ng 3 puntos si Tony at nakapasok sa kuweba bilang 13. Ang resultang ito ay lohikal at walang nagulat. Bagamat binalika ni Tony ang kanyang salita, hindi pa siya sanay sa mundo ng paglilinang kung saan sinubukan ng mga tao na dayain ang isa't isa, kaya hindi ito naging sanhi ng maraming talakayan. Gayunpaman, kung ikukumpara, si Billy, na siyang mas mahinang partido at nasa isang kahabag-habag na sitwasyon, ay naging pantirya ng pangungutya para sa mga bagong disipulo. Karapat-dapat siya. Iniisip ng batang ito na kaya niyang samantalahin ang sitwasyon, sobra niyang pinahahalagahan ang sarili niya. Alam niya kung gaano siya kaina, pero naglakas loob pa rin siyang hamanin si Terence. Hey! Anong ideya? Tama. Hindi niya alam kung anong material siya. Medyo matapang siya. Unfortunately, sobrang laki. Tama. Sino ba naman ang hindi marunong mag-take advantage sa iba? Pero kahit gawin nila, depende kung may kakayanan sila. Ang mahinang tanga na ito ay hindi alam ang sarili niyang lakas. Kung wala siyang kakayahan, hindi siya makakapunta sa Liangshan. Lahat ng mura ng mga tao. Sa sobrang lakas niya, how dare he take advantage of senior brother Mold and Terence's weaknesses? Siya yung tipong tulala na hindi alam kung ano ang makakabuti sa kanya. Hehe, I think this guy will not get away with a negative score, and he'd never be able to enter the Green Cloud Pavilion again. Tama, si Terence ang hari ng matigas na pag-arte, paano niya pakakawala ng ganoong magandang pagkakataon para kumilos ng matigas? Gayunpaman, hindi ba ito maganda? Kung kahit isang mahinang tulad niya ay makalusot sa ating Green Cloud Pavilion, kung gayon ang halaga ng ating Green Cloud Pavilion ay magiging masyadong mababa. 3,787. Sa pakikinig sa pangungutya ng mga taong ito, agad na lumubog ang puso ni Billy sa ilalim ng lambak. Bagamat normal na sipain ng isang tao kapag sila ay nasa loob, ang sitwasyong ito ay hindi lamang natatapakan, ito ay nagpapagalit sa lahat.
Kung malakas si Billy at may kumpiyansa tulad ni Terrence na lumaban sa malaking Marshall brother, ayos lang, pero hindi talaga siya malakas. Siya ay nasa ilalim at nasa isang mahirap na sitwasyon. Ang galit sa publiko sa oras na ito ay katumbas ng pagputol sa sarili niyang 3 pavilion. F***sake. Masyado siyang matalino para sa kanyang kapakanan. Sa pagkakataong ito, talagang niloko niya ang sarili sa sandaling init. Gustong sampelan ni Billy ang sarili. Kung iingatan lang niya ang kanyang mga punto at hindi sinubukang hamanin si Terrence para sa atensyon, hindi niya makukuha ang nararapat sa kanya at nauwi sa ganito. Ngunit ngayon, ang pagnanais na umiyak ngunit walang luha ay isang magaang bagay na. Sa sandaling nakulong siya sa negatibong marka at walang kapalaran sa Green Cloud Pavilion, ang lahat ng kanyang nakaraang pagsisikap ay magiging walang kabuluhan, at ang kanyang buhay ay maituturing na wakasan na. Isa lamang ang kinalabasan para sa kanya, at iyon ay itatapon sa Kwangkyo para minahan. Hindi banggitin kung paano nagsisisi ang panig ni Billy, sa kabaligtaran, ang iba pang mga rookie ng Green Cloud Pavilion ay lumalaban ng pabalik-balik sa round na ito ng challenge competition. Upang makipagkompetensya para sa mga puntos, bawat isa sa kanila ay puno ng lakas, at ang eksena ay masasabing napaka-excited. Gayunpaman, si Terrence at ang dalawa pa ay walang kinalaman dito. Si Randolph, sa kabilang banda, ay nasa kuweba numero 15 sa paanan ng bundok, naghahanda para sa pagtatatag ng foundation. Si Terrence naman ay nasa kuweba number 1, kaya hindi niya kayang hamanin ang sinuman. Sa buhay na halimbawa ni Billy, ang ibang mga baguhan ay hindi na naglakas loob na hamanin siya kahit na pareho sila ng swerte. Anong biro? Si Terrence ay isang mapagpanggap na tusok na hindi alam kung ano ang mabuti para sa kanya, at siya ay napakalakas na mahirap maunawaan. Kung siya ang unang pumunta sa kanya, hindi lang siya mawawalan ng limelight, kundi mabubugbog din siya hanggang sa susunod na Billy baka mawalan pa siya ng buhay. Sinong maglalakas loob na gumawa ulit ng ganoon? Sa tatlo, ang may pinakamataas na pagkakataon na magdulot ng kaguluhan ay si Hernan, na nasa kuweba numero 12. Una, hindi masama ang ranking niya sa Immortal's Cave. Siya ay may karapatan na magkusa na hamanin ang 12 ng mga bagong dating na nasa itaas niya, at mayroon siyang likas na mga kondisyon upang pagpalain ng langit. Pangalawa, nandoon ang unang bahagi ng foundation stage na si Tony mula sa kuweba numero 13 sa likuran nila. Sa buong Green Cloud Pavilion, malamang si Terrence lang ang makakapagsabi na hindi siya kinakabahan. Ang lahat ng iba, kabilang si Hernan, ay nasa ilalim ng labis na presyon. Sa oras na ito, kung may pagkakataon, susubukan ng mga normal na tao na layuan si Tony. Sa makatuwid, kahit sa ang pananaw, maaaring gumamit si Hernan ng parehong trick at hamanin ang ibang tao tulad ng paghamon niya kay Billy. Hindi lamang siya makakakuha ng mga puntos, ngunit maaari rin niyang pansamantalang alisin ang banta ni Tony sa kanyang likuran at labanan para sa isang pambihirang buffer. Gayunpaman, sa sorpresa ng lahat ng mga rookie na naroroon, si Hernan ay walang nagawa. Hindi siya nagkusa na hamanin ang sinuman, at hindi rin siya hinamon ng sinuman. Sa halip, nakatayo lang siya at walang nagawa. Ang resultang ito ay nagulat maging ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid. Hindi niya maiwasang magtanong, Junior Brother Hernan, hindi ba sinabi mo na atres ka para umasenso? Bakit hindi mo hinahamon ang mga nakatataas? Si Hernan ay nasa Sky Class late phase peak lamang noong una siyang pumasok sa pavilion, wala siyang gaanong kalamangan sa iba pang mga baguhan, ngunit pagkatapos sumali kay Terrence, ang kanyang lakas ay tumaas ng mabilis. Kahit na nakaharap niya ang Sky Class Full Masters ng parehong antas, mayroon siyang kalamangan hindi niya kayang patayin silang lahat, ngunit mayroon siyang mataas na pagkakataon na magtagumpay. Sa ganitong paraan, muli niyang maipaglalaban ang pagkakataong maibalik ang mga bagay-bagay. Bago niya harapin si Tony, maaari siyang bumili ng oras upang makapasok sa yugto ng pagtatayo ng pundasyon. Sa mata ng kahabag-habag na nakatatandang kapatid at ng iba pa, ang discarding ito ay talagang maaasahan. Gayunpaman, umiling si Hernan at sinabing, Senior kuya ko, hindi mo ako naiintindihan.
Minsan lang umaatres ang mga tulad ko kapag napipilitan. Hindi ko ugali ang paulit-ulit na umatras. Kaya naman, siguradong hindi na ako atres sa pagkakataong ito. Ang susunod na round ay ang araw ng mapagpasyang pakikipaglaban ko sa lalaking si Tony na iyon. Sa ganoong determinadong sagot, walang magawa ang mapait na nakatatandang kapatid at biglang walang masabi. Pagkatapos ng lahat, si Hernan ay isang mainit na dugong Hernan. Sa huling round, naabot na niya ang kanyang limitasyon sa pamamagitan ng pagiging matalino at pag-atres. Talagang hindi makatotohanan ang paulit-ulit na pag-atres niya sa ganitong batayan. Napaka-firm na ng ugali niya. Ano man ang mangyari, kahit na matagumpay niyang maitayo ang kanyang foundation, kailangan niyang labanan si Tony sa susunod na round. Ito ay isa ng hindi maiiwasang kinalabasan. Gayunpaman, kung nagawa niyang makapasok sa foundation stage sa susunod na 3 araw, ayos lang. Kung siya ay mabaigo, hindi lamang niya kailangang harapin si Tony bilang isang Sky Class Full Master, ngunit siya ay magdaranas din ng malubhang backlash. Isang Sky Class Full Master na sasabak sa isang maagang Foundation Stage Master na may injury, at isa na nagkaroon sila ng history, hindi mahirap isipin kung ano ang mangyayari. Tiningnan ng lalaki si Terrence, senyales na kausapin siya ni Terrence. Siya ang manager, at silang tatlo ay kanyang mga alagad sa ilalim ng kanyang proteksyon, ngunit alam ng lahat kung ano ang nangyayari. Sa huli, si Terrence ang core ng kanilang grupo. Kapag nagsalita na siya, hindi lang si Randolph at pakikinggan siya ni Hernan, kundi maging ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid na lalaki mismo ay susunod sa kanyang utos. Ito ay isang bagay na napagtanto na ng kahabag-habag na nakatatandang kapatid. Si Hernan ay nagkaroon ng duwag na personalidad kapag nakapagdesisyon na siya, hindi siya lilingan hanggang sa matamaan niya ang pader, o kahit na tumama siya sa pader, hindi siya titigil hanggat hindi niya ito nasagasaan. Gayunpaman, ito ay nakasalalay sa tao. Walang silbi na pilitin ang kanyang mga nakatatanda na hikayatin siya, ngunit maaaring gumana kung si Terrence iyon. Mataas at makapangyarihan ang posisyon ni Terrence sa puso ni Hernan. Ang isang pangungusap mula sa kanya ay katumbas ng 100 pangungusap mula sa iba. Gayunpaman, ngumiti lang si Terrence, pagkatapos ay magsumikap at subukang makapasok sa foundation building realm bago mo labanan si Tony. Maghihintay ako upang makita ang iyong pagganap. Sige. Boss, wait and see lang. Pupunta ako sa seclusion ngayon. Nasa sabik na ikinaway ni Hernan ang kanyang kamao, tumalikod, at pumasok sa kanyang kuweba na tirahan no. 12 sa paanan ng bundok. Hindi nakaimik ang kawawang lalaki. Walang magawa siyang tumingin kay Terrence at nagreklamo, Junior Brother Linford, paano ko sasabihin ito sa iyo? Mas alam mo kaysa sa akin na hindi sapat ang lakas ng Junior Brother Herna Foundation. Sa lakas niya ngayon, kahit na gumamit siya ng foundation building pill, siguradong wala pang 50% ang tsansa niyang matagumpay na maitayo ang foundation, o mas mababa pa sa 40%. Paano kung mabaigo siya sa oras na iyon? 3,788. Kung nabigo si Hernan na makapasok sa foundation stage, tiyak na hindi siya pababayaan ni Gavin at Tony. Sasamantalahin nila ang pagkakataong patayin siya sa entablado, at hindi makakasagabal sina Terrence at Terrence. Ayos lang. Huwag kang magpapaloko sa walang habas na tingin ni Hernan. Masisiguro kung napag-isipan niyang mabuti ang mga bagay na ito kaysa sa atin. Dahil napagpasyahanan niyang putulin ang lahat ng paraan ng pag-atres, walang dahilan para pigilan natin siya. Hayaan mo na siya. Tinapik ni Terrence ang balikat ng kawawang lalaki. Sa kanyang opinyon, kung mabibigo si Hernan na makapasok sa foundation building realm, malamang na aaminin niya ang pagkatalo tulad ni Randolph, dahil sa kanyang magaspang ngunit banayad na pagganap sa huling round. Hindi siya magiging tanga para ipagsapalaran ang kanyang buhay para maging matapang. Ang pag-atres ng 10,000 hakbang, kahit na talagang nakalaban ni Hernan si Tony, gaano man siya nasaktan, hanggat kaya niyang kumapit at hindi mamatay, tiwala si Terrence na kaya niyang iligtas siya. Kaya sa isang tiyak na lawak, may kakayahan si Terrence na iligtas ang sitwasyon, at hindi na kailangang mag-alala ng sobra.
Sa sandaling ito, biglang si Randolph na nag-iisip, Boss Terence, kuya ko, hindi mo na kailangang mag-alala ng labis tungkol sa kanya. May pakiramdam ako na maaaring matalo ako ni Hernan dito. Pagkatapos ng ilang araw ng pagsasaayos, si Randolph ay naramdaman na halos 80% na ang tiwala niya sa pagpasok sa yugto ng pagtatatag ng pundasyon. Plano niyang lumipat sa susunod na 2 araw, ngunit gaano man siya kahanda, ang proseso ng pagpasok sa yugto ng pagtatatag ng pundasyon ay iba-iba sa bawat tao. Ang isang taong tulad ni Hernan, na puno ng pagmamaneho, ay maaaring makagawa ng resulta sa isang sandali, ngunit kung si Randolph, tiyak na mabagal ang proseso. Ano man ang tagumpay o kabiguan, malamang na ito ay isang pagkapata sa ilang sandali. Hehe. Buti na lang. Tamang-tama si Hernan para maging taliba. Hindi masamang hayaan siyang makipaglaban muna kay Tony. Pagkatapos, si Randolph, pwede kang maging backup at magkaroon ng 2 insurance plan. Huwag kang uupo lang dito at walang gagawin, pumasok ka sa closed-door cultivation at hintayin ang iyong magandang balita. Nakangiting sabi ni Terence. Sige, sabi niya. Si Randolph at tumango at nagpaalam sa kanyang kahabag-habag na nakatatandang kapatid. Tumalikod siya at naglakad sa kuweba na tirahan no. 15 sa paanan ng bundok. Matapos panoorin si Randolph ang umalis, ang kahabag-habag na si Senior ay lumingon kay Terence at sinabing, Junior Brother Linford, hindi ko ito itatago sa iyo. Dati, palagi kong iniisip na ikaw lang ang dragon sa amin, ngunit ngayon ay bigla kong naramdaman na ang ating Junior Brother Randolph at Junior Brother Hernan ay hindi rin ordinaryong tao. Kung susundin ka nila, tiyak na anggat sila sa hinaharap. Sa kabilang banda, bilang isang nakatatandang kapatid, wala akong talento o kakayahan. Magiging ganito na lang ako habang buhay. Senior kuya ko, minamaliit mo ang sarili mo. Inilagay ni Terence ang isang braso sa balikat ng lalaki. Nais kong kunin ang pagkakataong ito upang mabigyan ka ng isang piraso ng payo. Ang mga magsasaka ay dapat maging kumpiyansa. Kung hindi ka tao lang naniniwala sa sarili mo, paano ka mangangarap na makalusot? Sa pamamagitan ng paraan, ang senior martial brother na si Ko, paano ang epekto ng 2 pundasyon na nagbagsak ng mga table tasks na ibinigay mo sa akin sa huling oras? Natatakot akong basura ang iyong mga pagsisikap, kaya nag-aayos pa rin ako at naghahanda. Hindi ko pa kinukuha, nakangiting sabi ng senior brother. Hindi nakakapagtaka. Hinawakan ni Terence ang kanyang noo, hindi makapagsalita. No wonder wala siyang nakitang paggalaw mula sa lalaking ito. Akala niya ay nabigo ang lalaking ito na makalusot sa hadlang. Maingat pala siya si Randolph at hindi siya nang ahas na kagatin. Sa totoo lang, sa kanyang mga taon ng karanasan at napakahusay na foundation breakthrough pill na ibinigay sa kanya ni Terence, nagkaroon siya ng 100% pagkakataong makapasok sa tuktok ng maagang foundation stage. Hindi na kailangang mag-alala. Senior kuya ko, itong junior brother na ito ay may sasabihin sa iyo. Ikaw ang aming pinuno, kaya umaasa kami sa iyo na sisilong sa amin mula sa hangin at ulan. At saka, dahil kaya kung magpino ng isang bagay tulad ng foundation breaking pill, Senior Marshal kuya ko, hindi na kailangang maging matipid. Kung hindi ito sapat, magpupuno pa ako. Sabi ni Terence. Ang mga salita ni Terence ay nabigla sa kahabag-habag na si Senior. Tumango siya, Junior Kuya Linford, tama ka. Sanay na akong mahirap, kaya natatakot akong mag-aksaya ng magagandang bagay. Kaya nga hindi ako naglakas loob na gumalaw. Nakalimutan kong alchemist ka namin. Kung hindi sapat iyon, hindi ako magiging magalang. Takot talaga ang lalaking ito na maging mahirap. Binantayan niya ang magagandang bagay ngunit hindi siya nang ahas na gamitin ito. Umiling si Terence, walang imek. Siyempre, walang problema. Siya nga pala, kuya ko, may mga chismis kamakailan na naghahanda si Linden na protektahan si Gavin mula sa pagiging pangatlong pavilion master. Narinig mo ba? May ganyan. Nagulat ang kaawa-awang senior na kapatid. Sa katunayan, nalaman lang ito ni Terence mula sa impormasyon ni Chengmin, at nasa top secret stage pa ito. Normal lang sa kanyang kawawang senior na hindi ito narinig.
Kung ang bagay na ito ay talagang itinakda sa bato, kung gayon hindi ito masyadong maganda. Ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid na may matagal na takot. Walang batayan pa rin ang mga salita ni Terence, ngunit kung pag-isipan niyang mabuti, kung talagang gusto ni Linden na itulak si Gavin sa tuktok, hindi maliit ang posibilidad ng tagumpay. Ang posisyon ng ikatlong Pavilion Master ng Welcome Pavilion ay karaniwang ibinibigay ng Green Cloud Pavilion. Kung walang mga espesyal na pangyayari, ang tumataas na Sky Pavilion at ang malalim na sekretong pavilion ay hindi makikialam. Gayunpaman, kahit na ang posisyon ng pangatlong Pavilion Master ng malugod na bagong pavilion ay walang gaanong kapangyarihan, ito ay nasa itaas pa rin ng isang independenteng departamento. Kung sinong alagad ng Green Cloud Pavilion ang bibigyan ng posisyon, kailangan pa rin itong isumite sa mga matatandang council para sa pag-aproba. Sa pangkalahatan, para sa hindi mahalagang posisyong ito, kahit sinong alagad ang isinumite, ang mga matatanda ay papayag lamang at hindi ito tatanggihan. Gayunpaman, kung may maghaharap ng pagtutol, hindi susuwayin ng Green Cloud Pavilion ang kagustuhan ng nakatatandang konseho. Sa makatuwid, kung dadaan ni Linden ang upper echelons, ruta at ipasalita ang kanyang lolo, si Leonardo, sa ngalan ni Gavin, kung gayon ang posisyon ni Gavin bilang pangatlong Pavilion Master ng Welcome New Pavilion ay talagang magiging bato. Walang ibang makakalaban sa kanya. Sa sandaling si Gavin ay naging pangatlong Pavilion Master, ang kapangyarihan sa kanyang mga kamay ay tataas, at magagawa niya makialam sa lahat ng bagay. Sa oras na iyon, ang sitwasyon ay magiging mas mahirap hulaan. Gayunpaman, senior kuya ko, hindi mo kailangang magmadali. Narinig ko na para makipagkumpetensya para sa posisyon ng pangatlong Pavilion Master, dapat nasa gitna ka man lang ng foundation building realm. Kaya, may pagkakataon pa tayong magputik ng tubig at makipaglaban para sa isang pagkakataon. Pero bago iyon, kuya ko, kailangan mong pagbutihin ang iyong lakas. Sinuri ni Terence. Kung walang lakas, walang karapatang magsalita. Kahit gaano pa niya sabihin o ipaglaban ang higit pang mga pagkakataon, ito ay magiging walang kabuluhan. Si Terence ay sapat na malakas, ngunit siya ay isang buwan pa lamang at walang sapat na karanasan upang makipagkumpetensya para sa posisyon ng pangatlong Housemaster. Tanging ang kanyang kaawa-awang senior na kapatid ay nagkaroon ng pagkakataon, ngunit syempre, kailangan muna niya maging malakas. Tumango ang senior brother. Tama si junior brother Linford. Babalik ako at maghanda para sa aking pambihirang tagumpay. Wala na akong dodol. Hintayin mo lang ang mabuting balita ko. 3,789. Tumango si Terence sa kanyang sarili habang nakatingin sa likod ng kanyang kawawang kapatid. Kung magiging maayos ang lahat, makaka-level up na silang tatlo. Habang lumalakas ang mga taong ito, magiging mas malakas ang kanilang sariling paksayon. Sa oras na iyon, natural na tataas ang kanilang awtoridad, at kung may gustong gawin si Gavin at ang iba pa, kailangan nilang pag-isipan ito bago gawin iyon. Sa ganitong paraan, maiiwasan man lang nila ang maraming hindi kinakailangang problema. Siyempre, para kay Terence, ang pinakamahalagang bagay ay ang kanyang sariling lakas pa rin, ngunit dahil narating na niya ang rurok ng unang bahagi ng foundation stage, hindi makatutuhanang makalusot sa maikling panahon. Kailangan niya muna itong pagsamahin. Maliban dyan, ang prioridad ni Terence ay pangalagaan ang dalawang nakakalamon sa puso na Katanji tanging buto ng damo. Hanggat matagumpay silang nalilinang, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa foundation level na golden elixir. Kung hindi, kailangan niyang magsimulang sumakit ang ulo sa paghahanap ng nakakalamon sa puso na Katanji tanging damo. 8 araw na ang nakalipas mula nang matanggap niya ang mga buto, ngunit kahit na may jade space at chi supply ni Terence, ang dalawang buto ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng paglaki. Ayon sa CC Manager, kung magiging maayos ang lahat, magiging handa ang mga binhi sa loob ng 15 hanggang 20 araw. Lumipas ang kalahati ng oras, at ayon sa normal na pattern ng paglago ng mga halaman, dapat ay nagsimula na silang tumubo ngayon. Medyo nababalisa si Terence.
Ngunit ang magandang bagay ay hindi lang ang dalawang nakakalamon ng pusong magagandang buto ng damo, ang iba pang 78 buto sa espasyo ng Jade ay pareho rin. Nakahinga ng maluwag si Terence. Bagamat hindi pa rin niya alam kung siya ay patay o buhay, at least may kumpare. Sapat na upang maalis niya ang posibilidad na ang dalawang nakakalamon sa pusong Katanji tanging buto ng damo ay namatay ng mag-isa. Hindi maniniwala si Terence kahit na siya ay bugbugin hanggang mamatay kung may magsabi sa kanya na ang Jade Space ay napakabiyaya ng mga kondisyon, at lahat ng 80 buto ay nalulante pa rin. Kung hindi man lang niya kayang sanayin ang mga ito sa kanyang malachit na kondisyon, baka sumuko na rin ang ibang mga bagong dating. Gaano man sila kabisi, sayang ang effort. 3 araw ang lumipas sa isang iglap, at nagsimula ang ikatlong round ng Rookie Challenge gaya ng naka-schedule. Ang round na ito ay iba sa nakaraang 2 round. Bagamat maraming laban sa pagitan ng mga rookie sa nakaraang 2 round, wala masyadong makikita. Sa orihinal, ang unang round sa pagitan ni Tony at Randolph ay dapat ay isang matinding laban na maaaring mag-spark ng sparks. Gayunpaman, sa huli, si Randolph nang direktang inamin ang pagkatalo. Tulad ng para sa ikalawang round, ito ay hindi gaanong kawili-wili. Kabilang sa nangungunang 5 bagong dating ng Green Cloud Pavilion, maliban kay Tony na walang kahirap-hirap na nakakuha ng 3 puntos mula kay Billy, ang 4 na iba pa ay hindi nakagawa ng anumang hakbang. Lahat sila ay mga bystanders lamang sa unang round, at walang sulit na panoorin. Sa ikatlong round, maaaring hindi makakilos sina Terence, Chengmin, at Randolph, ngunit walang duda na si Tony, na kasalukuyang nasa ikalawang pwesto, ay lalaban kay Hernan, na nasa ika-4 na pwesto. Ito ay isang hindi maiiwasang kinalabasan. Bagamat napakababa ng rango ng mga tirahan ng kuweba ng magkabilang partido, at hindi mataas ang pusta maging sila man ay nanalo o natalo, at walang dapat panoorin sa pagitan ng iba pang mga bagong dating, hindi dapat kalimutan ng isa na ang 2 taong ito ay likas na magkaaway. Matagal nang sinabi ng 2 panig na hindi sila nagkita-kita sa isa't isa. Hindi pa man nagsisimula ang labanan, ngunit nakatadhana na kapag ang 2 taong ito ay magkaharap, ito ay magiging isang labanan na puno ng pulbere. Mahuhulaan pa nga ng isang tao ang madugong labanan sa pagitan ng isang dragon at isang tigre. Siyempre, isang labis na pahayag kung tawagin itong labanan sa pagitan ng dragon at tiger para kay Tony, na nasa unang bahagi pa lamang ng foundation stage, laban kay Hernan, na nasa pagtatapos pa lamang ng sky class. Gayunpaman, walang duda na tiyak na gagawing target ni Tony si Hernan. Ang tanging suspense ay kung si Hernan ay may swerte at lakas na mabuhay sa ilalim ng mga paa ni Tony. Opisyal nang nagsimula ang ikatlong round ng Rookie Challenge ng Green Cloud Pavilion. Ang ibang rookies ay mataktikang tumahimik, na walang planong magnakaw ng palabas. Tahimik nilang hinintay ang pag-akyat ng 2 pangunahing tauhan sa entablado. Ngumiti ng matamis si Tony. Siya ay lubos na nasisiyahan sa magalang na pagganap ng mga bagong dating. Agad siyang humakbang paakyat sa ring at itinuro si Hernan mula sa malayo. His eyes were filled with killing intent. Today is the day you die. Anong dapat kong gawin, Trash Hernan? Don't tell me you want me to invite you up. I say, don't tell me na iisip mo na maging katulad ng Randolph na iyon at yumuko na parang pagong sa harap ng panganib. Tumayo si Gavin sa entablado at walang pidgel na tumikim, tapos binaygo mo ako. Akala ko kahit medyo inutil ka, lalaki ka pa rin. Hindi ko akalain na babae ka. Ganito pala itong Randolph na ito, at ganoon din ang basurang si Hernan. Hindi nakakagulat na sinabi ng mga tao na si Terence ay isang malabog na demonyo, ikaw talaga na hindi ka isang uri ng hardcore. Nagtawanan ng mga rookies sa audience. Masyadong F***ing funny ang pangungutya ni Tony. Ang hindi niya alam ay ito ang dahilan na partikular na ibinigay sa kanya ni Gavin ng maaga upang galitin si Hernan at mawala sa kanyang isip. Kung hindi, kung ang taong ito ay naging duwag tulad ni Randolph, ito ay walang kabuluhan.
Kahit na si Hernan ay isang prangka at mainitin ang dugo na tao, ang kanyang nakaraang aksyon ng paghamon kay Billy ay isa ng tusong matandang fox na sinusubukang iwasan ang paghaharap kay Tony sa ikalawang round. Sa pagkakataong ito, kailangan niya maging magbantay. Ito ay isang pambihirang pagkakataon, at ang gang ni Terence ay lalong nagiging mayabang. Sa pagkakataong ito, kinailangan nilang patayin ang manok para bigyan ng babala ang mga unggoy at mag-iwan ng madugong aral para sa kanila. Palibhas ay kinukutya sa harap ng lahat, sa karaniwang personalidad ni Hernan, aakyat na sana siya para bugbugin siya ng walang salita. Gayunpaman, ngayon, ang kanyang ekspresyon ay nakakagulat na kalmado. F***sake. Talagang naimpluwensyahan siya ni Terence kahit na basura si Hernan ay natutong kumilos ng matigas pagkatapos na gumugol ng maraming oras kasama si Terence. Nagulat si Tony at ang iba pang mga baguhan binati ni Hernan si Terence at ang iba pa bago umakyat sa stage na may kalmadong ekspresyon. Sa pagkataranta, biglang naramdaman ni Tony na ang walang kwentang Hernan na nasa harapan niya ay parang medyo iba sa ilang araw na nakalipas. Bagamat siya pa rin ang parehong tao, inilabas niya ang pakiramdam na siya ay ipinanganak na muli. Ang kanyang buong pagkatao ay tila nagbago, ngunit hindi niya mailagay ang kanyang daliri sa kung ano ang eksaktong naiiba. Sick! Ano ang dapat pakialam sa isang walang kwentang Hernan? Mabilis na itinapon ni Tony ang kakaibang kaisipang ito sa likod ng kanyang ulo. Ang susunod na kailangan niyang gawin ay talunin ang walang kwentang Hernan na ito para maging patay na tao at tingnan kung magpapatuloy si Terence at ang kanyang grupo sa pag-arte ng mahigpit. Pagkatapos maglakad papunta sa ring, tinignan ni Hernan si Tony pataas baba at biglang sinabing, "Newbie Menk, don't tell me hindi ka nag-toothbrush ngayon." Ha! Napaawang ang bibig ni Tony sa hindi maipaliwanag. It's none of your business kung mag-toothbrush ako o hindi. 3,770. Sa hindi inaasahang pagkakataon, seryosong sinabi ni Hernan, paanong hindi ito nauugnay? Dahil hindi ka nagto-toothbrush kaya ang baho ng tono mo. Sinadya mong paapekto ang mood ko, para hindi ko magamit ang lakas ko kapag bad mood ako. Manluloko ka lang. Hindi napigilan ng mga rookies sa audience ang tumawa. Sa trash na prangka na personalidad ni Hernan, ang kakayahang mang-insulto sa iba sa paikot-ikot na paraan ay talagang lampas sa kanyang antas. F***sake. Ikaw ang may bad breath, buong pamilya mo ang bad breath. Napaawang ang bibig ni Tony sa galit. Kung hindi lang ang judge na nanunood sa gilid, sinipa na sana niya si Hernan at ginawang scumbag. Hindi rin napigilan ng judge ng Mysterious Pavilion na tumawa. Pagkaraan ng ilang sandali, inanunsyo niya, ang unang laban ng ikatlong round ng Green Cloud Pavilion Newcomer Challenge. Si Tony mula sa kuweba number 13 sa paanan ng bundok, ay hinamon si Hernan mula sa kuweba number 12 sa paanan ng bundok. Magsisimula na ito. Sa sandaling matapos siyang magsalita, agad na binilisan ni Tony ang kanyang pinakamataas na bilis at sinunggaban si Hernan, hindi siya binigyan ng pagkakataong umamin ng pagkatalo. Bilang isang maagang foundation stage master, at isang martial skill na nakatuon sa libong sipa, ang bilis ni Tony ay isa sa pinakamagaling sa kanyang mga kapantay. Sa mga mata ng mga bagong disipulo ng Green Cloud Pavilion, napakabilis ng kanyang bilis na hindi man lang siya makita ng mata, at walang paraan para ipagtanggol siya. Maraming bagong dating ang hindi napigil ang malunok ang kanilang laway. Kahit na sa pangkalahatan ay hindi nila masyadong inisip ang katalinuhan ni Tony, talagang napakalakas ng taong ito. Kung sila ang nasa posisyon ni Hernan, hindi man lang sila magkakaroon ng pagkakataong humingi ng awa, lalo pat ipagtanggol. Malamang mapatay sila sa sipa. Kahit na ang lakas ni Hernan ay bahagyang mas malakas kaysa sa kanila, ito ay limitado. Sa harap ng bangis ni Tony, walang pangalawang kinalabasan maliban sa kamatayan. 21 forms of 8,000 legs. Go to hell. Biglang sumigaw si Tony at itinulak sa sukdulan ang kanyang bilis. Ang kanyang figure ay kumislap at lumitaw sa harap ni Hernan. Ang 21 galaw ng 1,000 paa ay lakas na ng isang maagang yugto ng pagtatayo ng pundasyon. Ang puwersa sa kanyang mga binti ay matalim, at ang libong anino ng kanyang mga binti ay malamig. Mahirap sabihin kung sila ay totoo o peke.
Bagamat hindi siya gumamit ng anumang armas dahil sa mga tuntunin ng hamon, ang pagkabigla na ibinigay niya ay hindi bababa sa isang banal na sandata. Maging ang mga rookie na nasa 100 talampakan ng layo mula sa entablado ay hindi napigilan ang paghinga at pakiramdam na namamanhid ang kanilang mga anit. Gayunpaman, sa pagtataka ng lahat, sa harap ng mabangis na 21 anyo ng 1,000 legs ni Tony, si Hernan ay hindi sumigaw at sumuko gaya ng inaasahan ng lahat. Wala man lang siyang balak umiwas. Nakatayo lang siya roon nang hindi gumagalaw, hinayaan ang libong anino ng kanyang mga binti ni Tony na tuluyang takpan siya. Kung tutusin, sa antas ng ika-21 anyo ng libong sipa, hindi lamang ang aktwal na sipa ay nagkaroon ng walang kapantay na mapangwasak na kapangyarihan, ngunit maging ang imahe ng The Phantom na tila may kalituhan lang na epekto ay napakamapanira rin. Bagamat hindi ito may kukumpara sa pinaka-fatal na sipa, para sa isang Sky-class Full Master, kung sila ay tamaan ng mga anino na ito, sila ay malubha rin na masugitan, at ang mga may mahinang depensa ay maaaring mamatay pa. Natakot ba ang basurang iyon, Hernan? Bakit hindi ka gumagalaw? Hindi maiwasang magtinginan ang mga rookie sa ibaba ng stage. Kahit na ang isang magsasaka na may mahinang paningin ay maaaring hatulan ang panganib sa loob. Ang solemn na at hindi gumagalaw na poster ni Hernan ay walang pinagkaiba sa paghihintay sa kamatayan. Kung mas mabilis lang siyang nag-react at umiwas sa unang pagkakataon, kahit na hindi niya lubos na maiiwasan ang libo-libong shadow kicks ni Tony, kahit papaano ay maiiwasan niyang masugitan. Kung makakaligtas siya sa unang alon ng mabangis na pag-atake, magkakaroon siya ng pagkakataong makahinga at magkaroon ng pagkakataong sabihin, inaamin ko ang pagkatalo. Bagamat hindi maiiwasan ang malubhang pinsala, kung susubukan niya ng husto, magagawa pa rin niyang lumaban para sa pagkakataong mabuhay. Gayunpaman, sa kasalukuyang idiotek na pagganap ni Hernan, ang 21 galaw ng 1,000 paa ni Tony ay tiyak na papatay sa kanya, lalo pat makaligtas. Isang pagpapala para sa kanyang mga ninuno ang pag-iwan sa kanya ng isang buo na bangkay. Hey! Ngayon ay makakapaghanda na ako para kolektahin itong walang kabuluhang bangkay ni Hernan. Ipapaalala ko sa inyong lahat kung ano ang kahihinatnan ng pagsalungat sa akin, Gavin. Malamig na ngumiti si Gavin habang nakatingin sa grupo ni Terence, puno ng saya ang kanyang puso. Mula nang dumating si Terence sa pavilion, paulit-ulit niyang hinahamon ang malaking senior manager, ngunit ang ikinagulat niya ay hindi siya nakaranas ng anumang malaking pagkatalo. Maliban sa paminsan-minsang pagpapalitan ng magaling na Jade para sa basurang si Jade, si Terence ang palaging sinasamantala ang sitwasyon ng mahimalang. Gumawa siya ng pangalan para sa kanyang sarili, ngunit wala siyang magawa, halos tuluyang nawala ang mukha ni Gavin. Ngunit ngayon, kung pinatay ni Tony si Hernan, ang tagasunod ni Terence, sa lugar bilang isang halimbawa, magiging maayos ang lahat. At the end of the day, kahit gaano pa kalakas si Terence, newbie pa rin siya. Sa mga tuntunin ng lakas at impluwensya, hindi siya kapantay ni Gavin. Ang tanging dahilan kung bakit niya nagawang makipagkompetensya kay Gavin ay dahil sa kanyang milagrosong pagganap na hindi natalo. Ito ay tulad ng pag-ihip ng mga bula, pagpapalawak ng patong-patong at patuloy na nakakaakit ng atensyon. Hakbang-hakbang, naabot niya ang posisyon ng overlord ng mga baguhan sa Green Cloud Pavilion. Gayunpaman, kapag natigil ang momentum na ito, agad na sasabog ang bula, at si Terence, ang overlord ng mga bagong disipulo, ay babalik sa kanyang orihinal na estado. Sa oras na iyon, malalaman ng iba pang mga bagong disipulo na maliban sa pagiging isang bagong disipulong tulad nila, siya ay wala. Ang pagsasamantala sa pambihirang pagkakataon ng challenge tournament na direktang patayin ni Tony si Hernan ang pinakamahusay na paraan para masira ang bula na ito. Kung mas madyugo at dumadagindong ang mga paraan, mas nakakagulat ito. Ang ulo ni Hernan ay hindi masyadong malaki o masyadong maliit, sapat lang para magamit bilang sakripisyo sa bandila. Gayunpaman, sa sorpresa ni Gavin, si Terence at ang iba pa ay tila hindi nababahala nang makita nila na malapit nang mamatay si Hernan. Mula sa kanilang nakaka-relax at natural na mga ekspresyon, tila lubos silang nagtitiwala sa Hernan.
Isang ganap na heaven rank na martial artist ang nakulong sa 21 galaw ni Tony ng Thousand Legs. Kahit na mabuhay pa, hindi man lang siya magkakaroon ng buo na bangkay, pero may tiwala pa rin sila kay Hernan. Ang ihilang idiots na ito ay dapat angkinan. Kasabay nito, sa wakas ay nagsimulang kumilos si Hernan, na siyang pangunahing tauhan sa entablado, sa harap ng libong anino na sipa na mahigpit na tumatakip sa kanya. Ang mga tao sa ibaba ng entablado ay agad na pumulupot sa kanilang mga labi. Ngayon lang talaga nag-react ang lalaking ito. Hindi ba siya masyadong mabagal? Ang trash Hernan ay talagang basurang Hernan, ang palayaw na ito ay talagang hindi para sa wala. Inakala niya na ang lakas ni Terence ay nadagdagan ang kanyang mga puntos, at na siya ay nasa top 5 nanograms mga rookies ng Chindian ngunit siya ay maswerte. Ang basura ay basura, at hinding-hindi niya magagawang paikutin ang mga talahan na yan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.